Sabi sa akin ni Marco, kailangan daw ni Danica ng medical clearance para sa kanyang trauma pagkatapos ng operasyon. Pero habang binabasa ko ang report sa harap ko, isang tanong ang pumasok sa isip ko. Paano magkakaroon ng permanenteng pinsala ang isang taong nakita kong tumatakbo ng mabilis palayo sa crime scene kagabi? Hindi ito medical error. Ito ay isang malaking kasinungalingan. Sa loob ng tahimik naming kwarto, ang tanging maririnig mo lang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang boses ng news anchor sa telebisyon sa sala. Lieutenant Marco Reyes pinarangalan bilang hero cop ng taon dahil sa matagumpay na operasyon laban sa mga sindikato, anunsyo ng reporter. Napatingin ako sa pintuan. Ang asawa ko, ang lalaking ipinagmalaki ko sa lahat ang bayaning tinitingala ng bayan, ay siya ring lalaking nagnakaw ng aking pirma. Nang inginig ang aking mga kamay habang tinititigan ang digital signature ko sa ibaba ng Peking Medical Report. Malinaw ang nakasulat, confirmed by Dr. Alyssa Reyes. Ginamit niya ang access ko sa hospital system habang ako ay abala sa emergency room. Ginamit niya ang dangal ko bilang doktor para pagtakpan ang isang krimen. Sino ba talaga si Danica? Naalala ko ang mukha niya noong gabing dinala siya sa ospital. Ako ang humawak sa kanya. Ako ang nagpuyat para siguraduhing ligtas siya mula sa tama ng bala na akala ko ay bunga ng pagiging biktima. Bilang asawa ng isang pulis, sanay na ako sa panganib. Sanay na ako sa mga gabing hindi umuuwi si Marco dahil sa tawag ng tungkulin. Pero hindi ako sanay na ang tungkuling yon ay maging kuta ng katrayduran. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Mula sa ikalawang palapag ng aming bahay, natanaw ko ang kalsada. Dun sa ilalim ng post ng ilaw, nakaparada ang sasakyan ni Marco. Pero hindi siya nag-iisa. May isang pamilyar na anino sa passenger seat. Isang babaeng may mahabang buhok nakasandal sa upuan at tila kampanteng-kampante. Si Danica. Ang babaeng iniligtas ko ang buhay. Nayon ay tila unti-unting kinukuha ang sa akin. Nararamdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang bawat sakripisyo ko sa loob ng 7 taon ng aming pagsasama ay biglang nagmukhang basura. Ang mga gabing malamig ang higaan dahil nasa presinto siya ang mga okasyong wala siya dahil may special mission daw. Lahat ba yon ay para sa babaeng ito? Ang sakit ay hindi lang dahil sa pangangalo niya. Ang mas masakit ay ang katotohanang ginawa akong kasangkapan ni Marco para protektahan ang kanyang kerida mula sa batas. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang mabibigat na hakbang ni Marco ay umaalingaw-ngaw sa hagdanan. Ito ang mga hakbang na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Pero ngayon ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Mabilis kong isinara ang laptop at bumalik sa pagkakaupo, sinusubukang pakalmahin ang tibok ng aking puso. Pumasok siya sa kwarto dala ang amoy ng mamahaling pabango na hinaluan ng amoy ng kalsada. Nakangiti siya ang niting na pabagsak sa akin noon sa kolehiyo. Lumapit siya at hinalikan ako sa noo isang halik na dati ay puno ng pagmamahal, pero ngayon ay lasang pagtataksil. Hindi ka pa natutulog, Hon? Tanong niya habang tinatanggal ang kanyang baril at inilalagay sa side table. Masyado kang nagtatrabaho ng husto sa ospital. Kailangan mong magpahinga. Hindi ako kumibo. Tinitigan ko siya naghahanap ng kahit kaunting bakas ng hiya o pagsisisi sa kanyang mga mata. Pero wala akong nakita. Kundi ang kumpiyansa ng isang taong naniniwalang kontrolado niya ang lahat. Marco, tawag ko sa kanyang pangalan. Ang boses ko ay matatag pero may pait.
Yes, Hon. Lumingon siya sa akin habang tinatanggal ang kanyang uniforme. Itinuro ko ang laptop sa mesa. Bakit may digital signature ko sa clearance ni Danica? Hindi ko pinirmahan yan. Alam nating dalawa na hindi siya disabled. Alam nating dalawa na nakita siyang tumatakbo sa kalsada noong gabing may nabaril na sibilyan. Tumigil si Marco sa paggalaw. Ang ngiti sa kanyang muka ay dahan-dahang napalitan ng isang seryosong ekspresyon na madalas niyang ginagamit sa presinto. Lumapit siya sa akin hindi para humingi ng tawad, kundi para humawak sa aking balikat ng mahigpit, masyadong mahigpit para sa isang asawa. Alyssa, makinig ka. Mahina ang boses niya, pero puno ng otoridad. Para sa atin din ito. Kapag lumabas ang totoo tungkol kay Danica, madadamay ang promosyon ko. Masisira ang pangalan natin. Gusto mo bang mawala lahat ng pinaghirapan natin? Ang bahay na ito ang kinabukasan ng pamilya natin. Pamilya o ang kinabukasan niyo ni Danica? Tanong ko nang may halong pangungutya. Nanlit ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang bagsik ng isang lalaking handang pumatay ng dangal para sa sariling interes. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at ibinalibag ito sa ibabaw ng kama. Huwag mong peiralin ang selos, Alyssa. Masyado kang matalino para riyan. Ang kailangan ko ngayon ay ang kooperasyon mo. May 3 pang dokumento rito na kailangan ng physical signature mo. Ang mga witness sa shooting ay nagsisimula ng magsalita at ang tanging makakapagpatahimik sa investigasyon ay ang medical na opinion mo na hindi kayang bumaril ni Danica dahil sa pinsala sa kanyang mga kamay. Tiningnan ko ang mga papel. Ito na ang huling hakbang para tuluyan akong maging kriminal sa ilalim ng sarili kong sumpa bilang doktor. Paano kung tumanggi ako? Tanong ko matapang na tinitigan ang kanyang mga mata. Lumapit si Marco. Sa aking muka ang kanyang hininga ay dumadampi sa aking balat. Kung tumanggi ka, sisiguraduhin kong ikaw ang lalabas na may sala. Marami akong kakilala sa Bordalisa. Kayang-kaya kung baligtarin ang kwento. Sasabihin ko na, ikaw ang nagpabaya sa pasyente, na ikaw ang may mental instability dahil sa selos. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Inilahad niya ang ballpen sa harap ko. Pirmahan mo na ito, Hon, para matapos na tayo rito at makatulog na ng mahimbing. Gawin mo ito para sa akin, para sa utang na loob mo sa pamilya ko noong pinag-aral ka nila. Tinitigan ko ang bullpen pagkatapos ay ang lalaking itinuring kong mundo. Sa sandaling iyon, alam kong wala na ang lalaking pinakasalan ko. Ang nasa harap ko ay isang kalaban. Dahan-dahan kong inabot ang bullpen pero hindi para pumirma. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata at isang desisyon ang nabuo sa loob ko. Pipirmahan ko ito, sabi ko ng mahinahon, pero sa isang kondisyon. Ano yon? Tanong ni Marco, tila nakahinga ng maluwag. Gusto kong makausap si Danica. Ngayong gabi rin. Dito sa loob ng bahay na ito. Nagulat si Marco, pero bago pa siya makasagot, narinig namin ang malakas na pagkatok sa pinto sa ibaba. Hindi yon katok ng isang bisita. Yon ay katok ng mga taong may dalang masamang balita. Napatingin si Marco sa bintana at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Sa labas, ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis, hindi ng kanyang unit kundi ng internal affairs, ay nadliliwanag sa aming bakuran. Lumingon siya sa akin puno ng hinala. Alyssa, anong ginawa mo? Ngumiti ako ng bahagya, kahit durog na durog ang puso ko. Ginagawa ko lang ang nararapat, Marco. Bilang isang doktor at bilang isang asawang tinalikuran mo. Ang bawat katok sa pinto ay tila isang malakas na dagok sa dibdib ni Marco.
Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, isang emosyong hindi ko inakalang makikita ko sa isang lalaking sanay sa barilan at panganib. Dali-dali niyang kinuha ang mga folder sa ibabaw ng kama at isinilid ang mga ito sa ilalim ng kutson. Alyssa, makining ka. Bulong niya ang boses ay nanghinginig sa galit at kaba. Huwag kang magkakamaling magsalita ng kung ano-ano sa labas. Ako ang asawa mo. Kapag bumagsak ako, kakalad ka rin kita kasama ko. Intindihin mo yan. Hindi ako sumagot. Inayos ko ang aking buhok at dahan-dahang bumaba ng hagdan. Habang papalapit ako sa pintuan, nararamdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Binuksan ko ang pinto at bumungad sa akin ang tatlong lalaking nakauniporme. Sa gitna nila ay isang lalaking may seryosong mukha. Matikas ang tindig at may mga matang tila nakakabasa ng kaluluwa. Siya si Lieutenant Rafael Torres mula sa Internal Affairs Service. Magandang gabi, Dr. Reyes. Pasensya na sa istorbo sa ganitong oras, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay malalim at kalmado, malayo sa agresibong boses ni Marco. Nandito ba si Lieutenant Reyes? Kailangan lang namin siyang makausap tungkol sa ilang mabilis na katanungan hinggil sa operasyon kagabi. Sumunod si Marco sa likuran ko suot na ang kanyang hero mask. Agad siyang numiti at inilahad ang kanyang kamay, pero hindi ito tinanggap ni Rafael. Sa halip, tumingin si Rafael sa akin, pagkatapos ay muli kay Marco. Sir, may problema ba? Tanong ni Marco sinusubukang magmukhang kampante. Akala ko ay tapos na ang debriefing sa presinto. Karangalan ko ang makipagtulungan, pero gabi na at kailangan ng asawa ko ng pahinga. Sandali lang ito, Lieutenant, sagot ni Rafael. May isang bagong impormasyon kasing lumabas. Ang witness na sinasabing namatay sa crime scene, buhay siya, Marco. At kasalukuyan siyang nasa ilalim ng proteksyon ng ibang unit. May mga sinasabi siya tungkol sa pagkakasangkot ng isang sibilyan na hindi dapat nandoon sa loob ng warehouse. Isang babaeng nagngangalang Danica. Naramdaman ko ang biglang pagtigil ng hininga ni Marco. Ang kanyang panga ay nadnitnit pero nanatili siyang tahimik. Tumingin si Rafael sa akin. Doktora, kayo po ang humawak sa emergency care ni Danica, tama? Maari ba naming makuha ang inyong paunang obserbasyon sa kanyang mga sugat? Bago pa ako makapagsalita, humakbang si Marco sa harap ko. Tila hinaharangan ako mula kay Rafael. Ang asawa ko ay isang profesional, sir. Ang lahat ng nasa record niya ay pinal at opisyal. Kung may kailangan kayo, dumaan kayo sa tamang proseso sa ospital bukas ng umaga. Ngumiti si Rafael, isang ngiting walang bahid ng saya. Siyempre, Lieutenant, susunod kami sa protocol. Pero minabuti ko lang na dumaan dito dahil alam kong kilala mo ang witness na tinutukoy ko, si Mang Tomas. Ang matandang caretaker na binaril sa likod. Sabi niya bago siya nawalan ng malay, nakita niya ang isang pulis na iniabot ang kanyang sariling baril sa isang babae. Ang katahimikan sa sala ay naging nakabibingi. Alam kong alam ni Marco na malapit na siyang masukol, pero ang mas nakakatakot ay ang tingin ni Marco sa akin, isang tinging nagsasabing, kapag hindi ko siya niligtas, ituturing niya akong kaaway hanggang sa huli. Aalis na kami, sabi ni Rafael, habang nananatiling nakatitig kay Marco. Dr. Reyes, asahan ninyo ang tawag namin. Maraming salamat. Nang may sara ang pinto, tila sumabog ang tensyon sa loob ng bahay. Hinarap ako ni Marco, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Ikaw ang tumawag sa kanila, no? Ikaw ang nagtip kay Rafael? Hindi ako, Marco, mahinahong sagot ko. Pero siguro, ang katotohanan na mismo ang gumagawa ng paraan para lumabas.
Buhay si Mang Tomas. Iyon ang taong binaril nyo para lang pagtakpan ang pagkakamali ni Danica. Biglang hinablot ni Marco ang aking braso. Makinig ka sa akin, Alyssa. Utang mo sa pamilya ko ang lahat. Nung mamatay ang mga magulang mo at wala kang pambayad sa tuition, sinong tumulong sa iyo? Ang tatay ko? Sino ang nagbigay sa iyo ng buhay na may dangal? Kami, kaya huwag kang magmalinis. Utang na loob, napatawa ako ng mapait kahit may luhang naggigilid sa aking mga mata. Ginamit niyo ang utang na loob na yan para gawin akong sunod-sunuran niyo sa loob ng 7 taon. Pero hindi ko utang sa inyo ang lisensya ko. Hindi ko utang sa inyo ang konsensya ko. Binitawan niya ako ng marahas na naging sanhi ng pagtama ng likod ko sa pader. Kung gano'n ang gusto mo, sige, maglaro tayo. Akala mo ba ay ikaw lang ang may hawak ng alas? Alam ko ang tungkol sa kapatid mo, Alyssa. Alam ko ang ginagawa ni Gabriel sa kolehiyo. Isang tawag ko lang matatapos ang kinabukasan ng kapatid mo sa isang drug raid na hindi niya makakalimutan. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang kapatid ko, ang tanging pamilyang natitira sa akin. Gagamitin ni Marco ang kanyang kapangyarihan para sirain ang inosenteng buhay ni Gabriel para lang mapatahimik ako. Hayop ka, Marco, bulong ko. Pulis ako, Alyssa. Alam ko kung paano gumagana ang mundo, sabi niya habang kinukuha ang kanyang susi ng sasakyan. May 3 oras ka para pag-isipan. Pirmahan mo ang mga dokumento sa itaas o panuurin mong mabulok ang kapatid mo sa kulungan. Lalabas muna ako. Huwag kang magkakamaling tumawag kahit kanino. Paglabas ni Marco, naiwan akong mag-isa sa gitna ng sala. Ang bahay na dati ay simbolo ng aking tagumpay ay tila naging isang malaking bilangguan. Nanginginig ang aking buong pagkatao. Kinuha ko ang aking cellphone para tawagan si Gabriel. Pero bago ko pa madial ang numero niya, isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato. Litrato ni Gabriel na naglalakad pa uwi at sa likod niya ay isang itim na sasakyan na pamilyar sa akin. Ang sasakyan ni Danica. Kasunod nito ang isang text. Ang ganda ng kapatid mo, Doktora. Sayang naman kung may mangyayaring masama sa kanya sa madilim na eskinita. Pirma o dugo, ikaw ang tumili. Napaupo ako sa sahig, yakap-yakap ang aking tuhod. Ang lungkot at takot ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na matagal ko nang itinago ang pot. Napagtanto ko na sa giyirang ito, hindi sapat ang pagiging mabuting tao. Para matalo ang mga halimaw, kailangan kong matutong lumaban sa paraang hindi nila inaasahan. Tumayo ako, pinunasan ang aking mga luha at pumanhik sa itaas. Pinuksan ko ang laptop, hindi para pirmahan ang dokumento, kundi para isend ang isang file na matagal ko nang inihanda bilang proteksyon ang orihinal at hindi pa nababago na voice recording ng pag-uusap namin ni Marco kanina. Pero bago ko pa ma-click ang send, biglang namatay ang kuryente sa buong bahay. Ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng pagbasag ng salamin sa kusina. Hindi na si Marco ang bumalik. Iba na ang nareto. Sa gitna ng madilim na silid, ang tanging maririnig ko ay ang sarili kong mabilis na paghinga at ang kabog ng aking dibdib na tila gustong kumawala sa aking ribcage. Ang katahimikan ng gabi ay naging kuta ng panganib. Dahan-dahan kong kinapa ang ilalim ng aking unan, hindi para sa mga folder, kundi para sa isang maliit na scalpel na palihim kong kinuha sa ospital kanina bilang proteksyon. Narinig ko ang mabibigat na hakbang sa labas ng aking silid. Hindi ito ang hakbang ni Marco. Ang hakbang na ito ay mas mabilis, mas agresibo, at walang pakialam kung makagawa man ng ingay.
Nararamdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay, pero pinilit kong manatiling matatag. Bilang isang doktor, sanay ako sa presyon, pero iba ito. Ang kalaban ko ay hindi sakit o kamatayan sa operating table. Ang kalaban ko ay ang mga taong dapat ay nagtatanggol sa akin. Biglang bumukas ang pinto. Isang anino ang pumasok. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa bintana. Nakita ko ang kinang ng isang patalim sa kanyang kamay. Hindi siya nagsalita. Agad siyang lumapit sa mesa kung nasaan ang aking laptop. Nasaan ang folder? Ang paos na boses ng isang lalaki ang bumasag sa katahimikan. Ibigay mo sa akin ang folder kung ayaw mong masaktan, doktora. Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakatago sa gilid ng malaking cabinet. Hawak-hawak ang aking scalpel. Sa sandaling iyon, naisip ko si Gabriel. Naisip ko ang lahat ng sakripisyo ko para sa pamilyang ito. Ang pot na kanina pa nag-aalab sa puso ko ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Nang hindi niya mahanap ang folder sa mesa, lumapit siya sa kama. Doon ko kinuha ang pagkakataon. Sa bilis ng aking pagkilos, lumabas ako sa aking pinagtataguan at itinusok ang scalpel sa braso ng lalaki. Isang malakas na hiyaw ng sakit ang kumawala sa kanya. "Lintik!" sigaw niya habang hawak-hawak ang kanyang braso. Sinubukan niyang sumugod pero mabilis akong nakatakbo palabas ng kwarto. Habang bumababa ako ng hagdan sa gitna ng dilim, narinig ko ang tunog ng sirena sa labas. Pero hindi ito sirena ng pulis. Ito ay ang malakas na busina ng isang sasakyan na pilit na pumapasok sa aming gate. Ang mga headlight ay nagliwanag sa buong sala at nakita ko ang isang itim na SUV na humaharurot papasok. Sa takot at pagkalito, napasandal ako sa pader. Ang lalaking sumugod sa akin ay nasa itaas pa ng hagdan, nanginginig sa sakit. Biglang bumukas ang pinto ng bahay at pumasok si Marco hinihingal at tila gulat na gulat sa nakikita. "Alisa, anong nangyayari rito?" sigaw niya. Agad siyang tumingin sa lalaki sa itaas ng hagdan. Ang inaasahan kong pag-aresto ay hindi nangyari. Sa halip isang sulyap ng pagkilala ang nakita ko sa pagitan nilang dalawa. "Umalis ka na rito," utos ni Marco sa lalaki. Ang magnanakaw o kung sino man siya ay mabilis na tumalon sa bintana at tumakas sa dilim. Hinarap ako ni Marco, ang kanyang muka ay puno ng pekeng pag-aalala. "Ayos ka lang ba, hon? Anong ginawa niya sa iyo?" Lumayo ako sa kanyang hawak. "Huwag mo akong hawakan, Marco. Kilala mo ang lalaking iyon, di ba? Pinadala mo siya rito para kunin ang ebidensya at takutin ako." "Ano bang pinagsasabi mo? Kararating ko lang. Nakita ko ang gate na bukas, kaya nagmadali ako." Depensa niya, pero ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa akin. "Masyado ka ng planning, Alisa. Tingnan mo ang ginawa mo, nakasakit ka ng tao. Baka kasuhan ka pa niyan." "Kasuhan?" Napatawa ako ng mahina, isang tawang puno ng pait. "Yan ba ang bago mong script, Marco? Ang palabasin na ako ang may problema sa isip, na ako ang bayolente." Habang nagtatalo kami, muling pumasok si Rafael Torres sa aming bahay, kasama ang ilang tauhan ng Internal Affairs. Ang liwanag ng kanilang mga flashlight ay tumama sa aming mga mukha. "Nakatanggap kami ng ulat tungkol sa isang komosyon dito," sabi ni Rafael. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa dugo sa sahig at sa hawak kong scalpel. "Lieutenant Reyes, bakit hindi mo tinugis ang suspect?" "Masyado mabilis ang pangyayari, sir," sagot ni Marco na mabilis na nagbago ang tono. "Inuna ko ang kaligtasan ng asawa ko. Mukhang inatake siya ng isang magnanakaw." Lumapit si Rafael sa akin at kinuha ang scalpel ng dahan-dahan. "Doktora, ayos lang ba kayo? May kailangan ba kayong sabihin sa amin?"
Tinitigan ko si Marco. Nakita ko ang pagbabanta sa kanyang mga mata. Ang banta laban kay Gabriel. Pero nakita ko rin ang laptop ko na hawak na ngayon ng isa sa mga tauhan ni Rafael. May gusto akong ibigay sa inyo? Sabi ko, ang boses ko ay matatag kahit nanginginig ang aking buong pagkatao. Sa loob ng laptop na yan, may mga audio files at original medical reports na hindi pa nababago. Lahat ng kailangan ninyo para malaman ang katotohanan tungkol sa operasyon ni Marco at ang ugnayan niya kay Danica. Alisa, wag, sigaw ni Marco. Susubukan sana niyang agawin ang laptop, pero mabilis siyang hinarangan ni Rafael. Lieutenant, manatili ka lang dyan, babala ni Rafael. Doktora, siguraduhin ninyong ito ang gusto ninyong gawin. Kapag binuksan namin ito, wala nang balikan. Ito ang tamang gawin, sagot ko habang nakatitig ng diretsyo kay Marco. Para sa katotohanan at para sa sarili kong kalayaan. Pero bago pa maiabot ang laptop kay Rafael, isang malakas na pagsabog ang narinig namin mula sa labas. Ang itim na SUV na pumasok kanina ay biglang nagliyab sa gitna ng aming bakuran. Ang init ng apoy ay dumampi sa aming mga mukha at sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa gate. Walang makukuha ang kahit sino sa inyo, si Danica. Nakatayo siya, doon hawak ang isang remote control. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at desperasyon. Kung babagsak ako, Marco, sisiguraduhin kong abo na lang ang matitira sa atin. Sa gitna ng apoy at usop na pagtanto ko na, ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa isang nasirang kasal. Ito ay tungkol sa isang madilim na sikreto na mas malalim pa sa inakala ko. At sa gabing ito, ang lahat ng aming mga kasinungalingan ay sabay-sabay na lalamunin ng apoy. Biglang hinablot ni Marco ang kanyang baril. Pero hindi kay Danica nakatutok ang dulo nito, kundi kay Rafael. Bitawan mo ang laptop, Rafael! Utos ni Marco. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagmamahal o katinuan. Hindi ko hahayaang masira ang lahat ng pinaghirapan ko dahil lang sa isang doktor na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Napatigil ang lahat. Sa ilalim ng naglalagablab na apoy ng aming bahay, ang tunay na demonyo ay sa wakas ay nagpakita na ng kanyang mukha. Ang malamig na dulo ng baril ni Marco ay tila isang tuldok sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito. Ang apoy mula sa sumabog na SUV sa labas ay nagbibigay ng isang nakapanindig balahibong liwanag sa loob ng sala. Nakita ko ang refleksyon ng apoy sa mga mata ni Marco. Wala na doon ang asawang minahal ko. Ang tanging natitira ay isang lalaking desperadong kumakapit sa kanyang huling baraha. Marco, ibaba mo ang baril, mahinahong sabi ni Rafael, pero hindi siya gumalaw. Ang kanyang mga tauhan ay dahan-dahang bumubunot din ng kanilang mga armas, pero pinigilan sila ni Rafael sa pamamagitan ng isang senyas. Hindi mo ito ikakapanalo. Mas lalo mo lang ibinabaon ang sarili mo. Hindi ako ang babagsak dito, Rafael, sigaw ni Marco habang naninginig ang kanyang kamay. Ang lalaking ito, si Mang Tomas, hindi lang siya witness. Siya ang may hawak ng listahan at si Alisa, ang asawa ko, na dapat ay nasa panig ko, ay mas piniling makipagsabwatan sa inyo. Lumingon si Marco, sa akin ang galit sa kanyang muka ay may halong pait. 7 taon, Alisa. 7 taon, kitang binigyan ng lahat. Pero isang pagkakamali ko lang, tinalikuran mo na ako. Yan ba ang halaga ng pangako mo sa harap ng altar? Ang pangako ko ay para sa lalaking may dangal, Marco. Sagot ko, pilit kong pinatatag ang aking boses kahit gusto ko nang gumuho. Hindi para sa isang kriminal na gumagamit ng baril para patahimikin ang katotohanan. Binigyan mo ako ng lahat, hindi Marco. Binigyan mo ako ng isang kulungan na may magandang kurtina. At ngayon,
pati ang kapatid ko, idadamay mo. Natawa ng malakas si Danica mula sa labas, habang dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bahay. Ang kanyang mukha ay may mga galos mula sa pagsabog, pero ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Ang drama niyo namang mag-asawa, nakakasuka. Lumapit siya kay Marco at humawak sa braso nito. Hayaan mga sila, Marco. Kunin na natin ang laptop at umalis na tayo rito. May naghihintay sa atin sa labas. Hindi tayo pababayaan ng mga kaibigan mo sa itaas. Basta't makuha natin ang ebidensya niyan. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay. Hindi lang pala si Marco at Danica ang magkasabwat. May mga mas malalaking pangalan sa likod nila. Ang hero cop na asawa ko ay isa lamang aso na sumusunod sa utos ng mas malalakas na tao. At ang laptop ko, hindi lang yon naglalaman ng medical reports. Naglalaman din yon ng mga lihim na transaksyon na hindi ko namamalayang na record ng hospital system noong ginamit ni Marco ang aking computer. Raphael, huwag mong ibibigay ang laptop, sigaw ko. Tumahimik ka, Alyssa, buliaw ni Marco. Akmang hahakbang siya patungo kay Raphael nang biglang may tumunog na cellphone. Hindi kay Marco, hindi kay Raphael, kundi sa bulsa ni Danica. Napatigil ang lahat. Binuksan ni Danica ang mensahe at ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang kumpiyansang nakita ko kanina ay napalitan ng matinding takot. Marco, kailangan nating umalis. Na yun din. Bulong ni Danica, ang boses ay puno ng kaba. Tinalikuran na tayo ni Colonel. Sabi niya, clean up the mess daw. Ibig sabihin, tayo ang lilinisin nila. Ang katahimikan sa sala ay naging mas lalong nakakatakot. Ang mga taong inakala ni Marco na poprotekta sa kanya ay sila pa palang papatay sa kanya para hindi lumabas ang katotohanan. Ano? Gulat na tanong ni Marco. Hindi maaari. Marami akong alam. Hindi nila ako pwedeng iligpit. Iyan ang akala mo, Lieutenant, sabi ni Raphael habang dahan-dahang ibinibigay ang laptop sa isa niyang tauhan. Sa mundong pinasok mo, walang utang na loob. Mayroon lang gamitan. At ngayon, wala ka ng gamit sa kanila. Biglang narinig ang tunog ng sunod-sunod na putok ng baril mula sa labas. Hindi mula sa mga tauhan ni Raphael, kundi mula sa mga hindi kilalang lalaki na nakamaskara na ngayon ay pumapalibot sa aming bahay. Ang mga bintana ay nabasag at ang mga bala ay tumama sa amin mga kasangkapan. Dapa, sigaw ni Raphael. Hinila ako ni Raphael pababa sa sahig, habang ang mga bala ay nagliliparan sa ibabaw namin. Nakita ko si Marco na nagtatago sa likod ng sofa, pilit na lumalaban at nagpapaputok pabalik. Si Danica naman ay sumisigaw sa takot habang nakatago sa gilid ng pader. Sa gitna ng putukan, nararamdaman ko ang bawat pitik ng takot sa aking puso. Pero kasabay nito ay ang galit. Galit para kay Gabriel, galit para sa sarili ko, at galit para sa lahat ng mga biktima ng kasakiman ni Marco. Alyssa, kailangan makalabas tayo rito, sigaw ni Raphael sa gitna ng ingay. May back exit ba ang bahay na ito? Sa kusina pero kailangan nating dumaan sa likod ng hagdan, sagot ko. Sinubukan namin gumapang patungo sa kusina pero bago pa kami makarating, nakita ko si Marco na tumayo at tumakbo patungo sa akin. Akala ko ay ililigtas niya ako. Akala ko ay may natitira pang pagmamahal sa puso niya. Pero nagkamali ako. Hinablot niya ang aking braso at ginawa akong pananggalang. Raphael, itigil niyo ang putok kung hindi papatayin ko ang asawa ko. Napatigil ang putukan mula sa labas. Tila naghihintay din ang mga lalaking nakamaskara. Si Raphael ay nakatutok ang baril kay Marco
Ang kanyang mga mata ay puno ng poot. Marco, bitawan mo siya! Sigaw ni Rafael. Asawa mo siya! Wala na akong asawa. Mayroon na lang akong hostage, sigaw ni Marco. Ang dulo ng kanyang baril ay nakadiin na ngayon sa aking sentido. Ibigay niyo sa akin ang laptop at hayaan niyo kaming makalabas ni Danica. Kung hindi isasama ko si Alisa sa impyerno. Naramdaman ko ang malamig na bakal sa aking balat. Ang bawat luha na pumapatak sa aking pisingi ay tila lason. Tiningnan ko si Marco, ang lalaking 7 taon kong pinagsilbihan, ang lalaking inalagaan ko nung may sakit siya. Ang lalaking ipinagluto ko tuwing gabi. Nayon ako na ang kanyang huling ticket para makatakas. Pero sa sandaling iyon, may napansin akong isang bagay. Isang maliit na pulang ilaw na nakatutok sa dibdib ni Marco. Isang laser sight. Hindi mula kay Rafael, kundi mula sa bintana sa likuran namin. Ang mga lalaking pinadala ng kanyang colonel ay hindi narito para iligtas siya. Narito sila para siguruhing wala nang magsasalita. Marco, bulong ko, ang boses ko ay halos hindi marinig. Tingnan mo ang dibdib mo. Nang makita ni Marco. Ang pulang tuldok ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot. Alam niya kung anong ibig sabihin yon. Sa huling pagkakataon, nagtadpo ang aming mga mata. Wala na ang galit, wala na ang kumpiyansa. Tanging pagsisisi na lang ang nakita ko bago ang lahat ay maging puti sa aking paningin. Isang malakas na putok ang narinig, pero hindi ito galing sa baril ni Marco. Hindi ang kamatayan ang tumapos sa gabi naming yon, kundi ang isang katotohanang mas masakit pa sa bala. Sa kabila ng ingay ng putukan, ang tanging narinig ko ay ang tunog ng pagbagsak ni Marco sa sahig. Ang bala mula sa sniper sa labas ay tumama sa kanyang balikat dahilan para mabitawan niya ang baril at ako ay makawala. Agad akong hinila ni Rafael sa ilalim ng isang matibay na mesa habang ang mga tauhan niya ay nagpapaputok na rin pabalik sa mga lalaking nasa labas. Marco, sigaw ni Danica pero hindi siya lumapit para tulungan ang asawa ko. Sa halip, ginamit niya ang pagkakataon para tumakbo patungo sa likod ng bahay, bit-bit ang isang maliit na bag na tila naglalaman ng kanyang mga gamit. Hayaan niyo siya, ang ebidensya ang unahin niyo, utos ni Rafael sa kanyang mga tao. Makalipas ang ilang minuto ng bakbakan, biglang tumahimik ang paligid. Ang mga lalaking nakamaskara ay mabilis na nagsitakas nang marinig ang paparating na mas marami pang backup ni Rafael. Naiwan kaming hingal na papaligiran ng basag na salamin amoy ng pulbura at ang unti-unting namamatay na apoy mula sa SUV sa labas. Nakita ko si Marco na nakahandusay, hawak-hawak ang kanyang duguang balikat. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame, walang kibo, tila hindi makapaniwala na ang mundong binuo niya sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Dalhin siya sa ospital. Under arrest ka, Lieutenant Reyes, malamig na sabi ni Rafael habang pinapoposuasan si Marco. Makalipas ang ilang oras na tagpuan ko ang aking sarili sa pamilyar na paligid ng St. Jude Medical Center. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako ang doktor na may suot na puting coat. Ako ang biktima na may mga galos sa mukha at nanginginig na mga kamay. Doktora, kailangan niyo ring magpahinga, sabi ng isa sa mga nurse na kaibigan ko. Kami na ang bahala rito. Hindi kailangan kong makita si Mang Tomas, sagot ko. Nasaan siya? Dinala ako ni Rafael sa isang isolated room sa dulo ng pasilyo kung saan 2 pulis ang nakabantay sa labas. Sa loob, nakita ko ang isang matandang lalaki na may mga benda sa katawan. Si Mang Tomas. Siya ang caretaker ng warehouse kung saan naganap ang operasyon ni Marco.
Nang makita niya ko, rumehistro ang takot sa kanyang mga mata. Pero nang makita niya si Rafael, dahan-dahan siyang kumalma. Siya ang asawa ng pulis na bumaril sa akin. Pulong ni Mang Tomas, ang boses ay puno ng pait. Lumapit ako sa kanya, ang puso ko ay nadudurog. Mang Tomas, ako po, si Dr. Alisa Reyes. Ako po ang nagopera sa inyo noong gabing iyon. Patawad po, patawad sa lahat ng ginawa ng asawa ko. Napatingin sa akin ang matanda at sa unang pagkakataon nakita ko ang habag sa kanyang mga mata. Doktora, ikaw ang nagligtas sa akin, alam ko yon. Narinig ko ang boses mo noong nasa emergency room ako. Sinasabi mo sa akin na huwag akong susuko. Huminga ng malalim si Mang Tomas at tumingin kay Rafael. Panahon na para sabihin ang lahat. Hindi lang basta barilan ang nangyari sa warehouse. Ang babaeng kasama ni Lieutenant Reyes, si Danica, hindi siya biktima. Siya ang pumatay sa kasama ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Ano po? Nag-aaway sila ng kasama ko tungkol sa pera, kwento ni Mang Tomas. Ang warehouse na iyon ay hindi sa sindikato. Doon itinatago ang mga nakumpiskang droga na hindi idinedeklara ng unit ni Marco. Si Danica ang tagabenta. Noong gabing iyon, binaril ni Danica ang kasama ko dahil gusto nitong kumalas. Pagkatapos dumating si Marco at inayos ang crime scene para magmukhang enkwentro, binaril nila ako sa likod para walang saksi. Hindi ko mapigilang mapahagulgol. Ang asawa ko ay hindi lang protekta ng isang kerida. Siya ay isang drug lord na naka-uniforme. At ang mas masakit, ginamit niya ang pangalan ko para mag-issue ng mga peking medical certificate para sa mga tauhan niya na nasusugatan sa kanilang mga illegal na gawain. May isa pa, doktora, dagdag ni Mang Tomas habang kinukuha ang isang maliit duguwang pitaka mula sa ilalim ng kanyang unan. Bago nila ako barilin, nakuha ko ito sa sasakyan ni Danica. Nahulog niya ito noong nagmamadali siyang lumabas. Iniabot niya sa akin ang pitaka. Binuksan ko ito at doon ko nakita ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng puso ko. Isang lumang litrato. Litrato ito ng aking mga magulang. Sa likod dito, may nakasulat na dedikasyon para sa aming mahal na Alisa. Paano ito napunta kay Danet Saang? Litratong ito ay kasama sa mga gamit na nawala noong mamatay ang mga magulang ko sa isang aksidente sa kalsada 15 taon na ang nakakaraan. Rafael, nanginginig ang boses ko. Ang mga magulang ko, hindi sila namatay sa aksidente. Tumingin sa akin si Rafael, ang kanyang muka ay puno ng seryosong pag-iisip. Doktora ang tatay ni Marco, si retired General Reyes. Siya ang namuno sa investigasyon ng kaso ng mga magulang niyo noon, di ba? Tumango ako. Ang pamilya Reyes ang nag-ampon sa akin, ang nag-aral sa akin, ang nagbigay sa akin ng lahat ng utang na loob na ginagamit ni Marco para kontrolin ako ngayon. Kung ganoon, bulong ni Rafael, baka hindi ka nila inampon dahil sa awa. Baka inampon ka nila para masiguradong hindi mo malalaman ang totoo. Biglang gumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang isang nurse na mamutla ang muka. Doktora, si Lieutenant Marco, nawawala siya sa kanyang kwarto. May mga armadong lalaki na pumasok sa ospital at kinuha siya. Napatingin ako sa bintana ng ospital. Sa ibaba, nakita ko ang isang pamilyar na itim na van na mabilis na humaharurot palayo. Pero hindi lang si Marco ang kinuha nila. Mula sa aking cellphone, tumunog ang isang bagong mensahe. Isang video ni Gabriel, ang aking kapatid, na nakatali at nakapiring ang mga mata sa loob ng parehong van. Isang kapalit, Alisa, ang boses ni Danica sa recording. Ang laptop para sa buhay ng kapatid mo,
May isang oras ka. Tumayo ako, ang lahat ng takot ay nawala. Napalitan ito ng isang malamig at matalim na determinasyon. Tiningnan ko si Rafael. Ibigay mo sa akin ang laptop, Rafael. Alam ko na kung saan sila pupunta. Hindi mo pwedeng gawin ito ng mag-isa, Alisa? Pigil sa akin ni Rafael habang mahigpit niyang hawak ang aking braso sa hallway ng ospital. Pulis ang mga kalaban mo. Hindi lang sila basta-basta kriminal. Marami silang koneksyon. Itatapon mo lang ang buhay mo. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Wala na ang takot na nakita niya sa akin noong unang gabi naming nagkita. Ang tanging natitira ay ang lamig ng isang taong wala nang balak pang magpauto. Ang buhay ko ay matagal na nilang kinuha, Rafael. Mahinahon, pero matalim kong sagot. Inampon nila ako para gawing busabos ng kanilang mga sikreto. 7 taon akong natulog sa tabi ng isang mamamatay tao. Kung mamamatay man ako ngayong gabi, sisiguraduhin kong hindi ako mag-isang mawawala. Dahan-dahang binitawan ni Rafael ang braso ko. Alam niyang wala nang makakapigil sa akin. Kinuha niya ang laptop mula sa kanyang tauhan at iniabot ito sa akin. May tracker ang laptop na yan at may suot kang audio transmitter sa loob ng suot mong jacket. Susunod kami, Alisa. Bigyan mo lang kami ng 10 minuto pagdating mo. Huwag kayong lalapit hanggat hindi ko na ilalabas si Gabriel. Piling ko bago ako tumalikod at naglakad patungo sa parking lot. Ang Antipolo Rest House ng mga Reyes. Doon ako dinala ni Marco noong gabi ng aming anibersaryo noong nakaraang taon. Sabi niya, iyon ang lugar kung saan kami bubuo ng sariling pamilya malayo sa ingay ng syudad. Ngayon, napagtanto ko na ang lugar na ito ay sadyang tago para doon gawin ang mga bagay na hindi dapat makita ng publiko. Pagbaba ko ng sasakyan, bumungat sa akin ang amoy ng tuyong dahon at ang katahimikan ng gubat. Bukas ang malaking pinto ng bahay. Tila isang bibig ng halimaw na naghihintay na lumamon. Pumasok ako, hawak ang laptop sa aking dibdib. Sa gitna ng malawak na sala, nakita ko si Marco. Nakaupo siya sa isang antigong upuan, may benda ang balikat, at hawak ang isang baso ng alak. Sa tabi niya ay si Danica, na may hawak na baril na nakatutok sa ulo ni Gabriel. Ang kapatid ko ay nakatali sa isang silya puno ng pasa ang muka. Pero nang makita niya ako, nakita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata. Ate, bulong ni Gabriel, tumahimik ka. Bulyaw ni Danica, sabay diin ng baril sa sentido ng kapatid ko. Nandito na ako, Marco. Bitawan mo na si Gabriel. Sabi ko habang dahan-dahang inilalapag ang laptop sa center table. Natawa ng mahina si Marco, isang tawang puno ng pait at kawalang pag-asa. Alam mo, Alisa, hangarin ako sa iyo. Masyado kang matapang para sa isang babaeng inakala kong mahina. Pero hindi sapat ang tapang sa mundong ito. Kailangan mo ng kapangyarihan. Kapangyarihan? Pag-uulit ko. Iyon ba ang tawag mo sa pagpatay sa mga magulang ko? Iyon ba ang tawag mo sa paggawa sa akin na tanga sa loob ng 7 taon? Tumayo si Marco dahan-dahang lumapit sa akin. Hindi ako ang pumatay sa mga magulang mo, Alisa. Ang tatay ko ang nag-utos, pero ginawa niya iyon para protektahan ang pamilya. Ang tatay mo, masyado siyang maraming alam tungkol sa mga transaksyon sa pantalan. Sabi ng tatay ko, kung hindi raw kita inampon, baka isinama ka na rin nila sa hukay. Kaya ginawa niyo akong utang na loob. Nanginginig ang boses ko sa galit. Pinakasalan mo ako para lang masiguradong hindi ako maghahanap ng hustisya. Pinakasalan kita dahil mahal kita, sigaw ni Marco dahilan para mabasag ang basong hawak niya. Pero hindi mo ako naintindihan.
Gusto ko lang ng buhay na komportable para sa ating dalawa. Si Danica, siya lang ang nakakaintindi sa hirap na pinagdaraanan ko sa serbisyo. Siya lang ang hindi ako hinuhusgahan. Dahil pareho kayong mamamatay tao, sigaw ko pabalik. Lumingon si Marco kay Danica. Ibigay mo sa akin ang laptop. Tingnan natin kung narito nga ang lahat. Binuksan ni Marco ang laptop, pero bago pa niya makita ang mga files, isang mensahe ang lumabas sa screen, transmission in progress. Siyam na pung porsyento complete. Anong ibig sabihin nito? Gulat na tanong ni Marco. Hindi ko dinala ang laptop para ibigay sa inyo, Marco. Sabi ko habang dahan-dahang umaatras patungo kay Gabriel. Dinala ko ito para maging signal. Lahat ng files na naririyan ay kasalukuyang pino-forward sa bawat news agency sa bansa. Sa loob ng 5 minuto, ang hero cop ng taon ay magiging pinaka-wanted na kriminal sa Pilipinas. Putang ina mo, Alisa, sigaw ni Danica. Akmang ipuputok na niya ang baril kay Gabriel nang mabilis akong sumugod at hinarangan ng aking kapatid. Isang putok ang narinig. Nararamdaman ko ang hapdi sa aking braso, pero hindi ko binitiwan ang pagkakayakap kay Gabriel. Sa labas, narinig na ang malakas na tunog ng mga sirena ng pulis. Ang mga headlight ng sasakyan ni Rafael ay nagliwanag sa buong sala. Marco, tapos na ito, sigaw ni Rafael mula sa megaphone. Palibasa na ang buong lugar, isuko nyo na ang mga bihag. Nataranta si Danica. Marco, anong gagawin natin? Sabi mo may backup tayo. Wala na, Danica. Iniwan na tayo ng colonel. Sigaw ni Marco habang desperadong tumitingin sa paligid. Biglang kinuha ni Marco ang baril mula kay Danica at itinutok ito sa akin. Kung mamamatay man ako, Alisa, sisiguraduhin kong ikaw ang mauuna. Pero bago pa siya makakalabit, isang boses ang narinig mula sa itaas ng hagdan. Isang matanda at baritonong boses na nagpatahimik sa lahat. Ibagsak mo ang baril, Marco. Huwag mo nang dagdagan ng kahihiyan ng pamilyang ito. Si Retired General Reyes. Ang biyenan ko. Ang lalaking itinuring kong pangalawang ama. Nakatayo siya doon hawak ang sarili niyang baril, pero hindi sa amin nakaturo, kundi sa sarili niyang anak. Dad? Gulat na tanong ni Marco. Masyado kang naging pabaya, Marco, sabi ng general. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Sabi ko sa'yo, linisin mo ang kalat mo. Pero hinayaan mong umabot dito. Ngayon, kailangan nating tapusin ito sa paraang nararapat sa isang Reyes. Napapatingin ako sa aking biyenan. Sa sandaling iyon, nakita ko ang totoong muka ng kasamaan. Hindi ang galit ni Marco, kundi ang malamig at kalkuladong desisyon ng isang lalaking handang pumatay ng sariling dugo para lang iligtas ang kanyang dangal. Dad, sandali! Pakiusap ni Marco. Isang putok ang muling umalingaw-ngaw sa loob ng bahay. Pero ang bumagsak ay hindi si Marco at hindi rin ako. Si Danica. Binaril ng general si Danica sa ulo ng walang pag-aalinlangan. Saksi ang babaeng ito. Siya ang mitsa ng lahat. Humarap ang general sa akin. Ang baril ay nakaturo na ngayon sa aking noo. Alisa, anak, patawad. Masyado kang naging matalino para sa sarili mong ikabubuti. Ang malamig na dulo ng baril ng general ay nakadiin sa aking noo. Pero sa pagkakataong ito, wala na akong naramdamang takot. Tanging isang malalim at nakakangilong pagkamuhing lamang. Tumingin ako ng diretsyo sa mga mata ng lalaking itinuring kong ama, ang lalaking humalik sa noo ko nung araw ng kasal namin ni Marco, habang ang mga kamay pala niya ay tigmak ng dugo ng aking mga magulang. Bakit, Dad? Mahina akong tanong, ang boses ko ay hindi nanginginig. Dahil ba sa dangal o dahil sa takot na malaman ng mundo na ang pundasyon ng inyong kapangyarihan ay itinayo sa ibabaw ng mga bangkay?
Napakunot ang noo ng general ang kanyang panga ay nagnitnit. Masyado kang maraming tanong, Alyssa. Ang tatay mo, si Dr. Alberto, masyadong matuwid. Inalok ko siya ng buhay na marangya kapalit ng pananahimik niya tungkol sa mga pekeng gamot na ipinapasok namin sa pantalan. Pero mas pinili niyang maging bayani. Ang mga bayani, Alyssa, ay laging natatapos sa ilalim ng lupa. At kami ni Gabriel, turo ko sa kapatid ko na nanghinginig sa takot sa tabi ko. Inampon niyo kami para ano? Para gawing pambayad sala. Inampon kita dahil kailangan ng asawa ko ng katuwang at dahil ang isang reyes ay kailangang magmukhang mapagkalinga sa mata ng publiko. Sagot niya ng walang anumang emosyon. At naging mabuting asawa ka naman kay Marco. Sayang lang at namanan niya ang kahinaan ng kanyang ina, ang pagiging padalos-dalos. Lumingon ang general kay Marco na kasalukuyang nakatulala sa bangkay ni Danica. Marco, tumayo ka riyan. Ayusin mo ang sarili mo. Sasabihin natin sa mga pulis sa labas na si Danica ang pumatay kay Alyssa at sa kapatid nito bago mo siya napatay bilang self-defense. Lilinisin natin ang pangalan mo. Dad, pinariw mo siya. Bulong ni Marco tila nawawala sa sarili. Pinariw mo si Danica na parang hayop lang. Dahil hayop siya, Marco, isang kasangkapan na naging mitsa ng pagbagsak mo, sigaw ng general. Ngayon, kunin mo ang baril at tapusin mo ang nasimulan ko. Patayin mo si Alyssa. Napatigil ang mundo ko. Tiningnan ko si Marco. Hawak niya ang baril, nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahang itinatapat ang dulo nito sa akin. Ang lalaking 7 taon kung nakasama sa iisang higaan, ang lalaking nangakong poprotektahan ako. Till death do us part. Marco, huwag. Pakiusap ni Gabriel ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pasa. Gawin mo, Marco. Para sa pamilya. Para sa karangalan natin. Pag-uudyok ng general. Tumingin si Marco sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan poot at isang pira-pirasong pagmamahal na tila sinusubukan pa ring kumapit. Bakit mo kasi ginawa yun, Alyssa? Bakit hindi ka na lang nanahimik? Bakit kailangan mong sirain ang lahat? Dahil hindi ito buhay, Marco, sagot ko, habang dahan-dahan kong inihahakbang ang aking paa patungo sa kanya. Pinaliwala ang baril na nakaturo sa aking dibdib. Ito ay isang mahabang bangumot. Kung papatayin mo ako, sige. Pero tandaan mo, bawat gabi, kapag ipinikit mo ang mga mata mo, mukha ko ang makikita mo. At hindi mo matatakasan ang katotohanan na ikaw mismo ang pumaslang sa tanging taong tunay na nagmahal sa iyo nang walang hinihintay na kapalit. Tumahimik ka, sigaw ni Marco, habang ang daliri niya ay nasa gatilyo na. Marco, gawin mo na, bulyaw ng general. Sa gitna ng tensyong iyon, biglang tumunog ang audio transmitter sa loob ng aking jacket. Ang boses ni Rafael Torres ay umalingaw-ngaw sa buong sala, malakas at malinaw. Narinig namin ang lahat, General Reyes. Nakarecord ang pag-amin niyo sa pagpatay sa mga magulang ni Dr. Alyssa at ang planong paglikida sa kanila ngayon. Wala na kayong takas. Nagulat ang general at napatingin sa aking jacket. Doon ko kinuha ang pagkakataon. Sinipa ko ang center table patungo sa general at mabilis na hinila si Gabriel pababa sa sahig. Sugod, sigaw ni Rafael mula sa labas. Ang mga bintana ay sabay-sabay na nabasag. Pumasok ang mga smoke grenades, binalot ng makapal na usok ang buong sala. Narinig ko ang sunod-sunod na putok ng baril at ang mga sigawan. Sa gitna ng usok, naramdaman ko ang isang kamay na humablot sa akin. Ate, sigaw ni Gabriel. Dito lang kayo? Boses iyon ni Rafael.
Naramdaman ko ang kanyang matikas na bisig na humila sa amin patungo sa likod ng isang matibay na kabinet. Nang unti-unting humupa ang usok, nakita ko ang isang eksenang hindi ko malilimutan. Ang general ay nakaluhod sa sahig may tama ng bala sa binti, habang napapaligiran ng mga tauhan ni Rafael. Pero si Marco? Si Marco ay nakatayo sa gitna ng sala, hawak pa rin ang baril. Pero hindi na ito nakaturo sa akin at hindi rin kay Rafael. Nakaturo ito sa kanyang sariling sentido. Marco, wag! Sigaw ko, pilit na kumakawala sa pagkakahawa ni Rafael. Alyssa? Tiningnan ako ni Marco, ang kanyang mga mata ay blanco na. Sabi mo sa impyerno, kita isasama. Pero naisip ko, mas bagay ako dun mag-isa. Patawad, Hon. Patawad sa lahat. Marco, ibaba mo ang baril. Mag-usap tayo. Pakiusap ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit. Tumingin si Marco sa kanyang ama na ngayon ay wala nang magawa, kundi panorin ang sariling anak. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco. Dad, ito na ang huling linis na gagawin ko para sa pamilyang ito. Isang putok ang umalingaw-ngaw. Napapikit ako nang mariin ang aking sigaw ay nabaon sa ingay ng putok. Nararamdaman ko ang pagtulo ng mainit na luha sa aking mga pisingi. Ang lahat ng pot na naramdaman ko kanina ay biglang napalitan ng isang napakabigat na lungkot. 7 taon ng aking buhay ang kasabay na namatay sa putok na iyon. Nakasecure na ang area. Medics, kailangan namin ng medics dito, sigaw ni Rafael. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata. Nakita ko si Marco na nakahandusay sa sahig. Ang baril ay malayo na sa kanyang kamay. Agad akong tumakbo patungo sa kanya. Pinaliwala ang tawag ni Rafael. Bilang isang doktor, ang instinct ko ay iligtas ang buhay, kahit buhay pa ito ng taong sumira sa akin. Marco, makinig ka? Hinawakan ko ang kanyang leeg. Hinahanap ang pulso. Mahina. Napakahina. Ang bala ay hindi agad pumatay sa kanya, pero malubha ang tama. Tumingin siya sa akin, ang kanyang paningin ay unti-unti nang nagdidilim. Alyssa, ang folder, bulong niya nang may kahirapan. Sa ilalim ng upuan ni Danica, ang tunay na listahan, iyon ang kanyang huling salita bago siya nawalan ng malay. Napatayo ako habang ang mga medic ay mabilis na kinuha si Marco. Tumingin ako sa general na ngayon ay pinopusuasan na ni Rafael. Ang matanda ay nakatitig lang sa duguang sahig, ang kanyang karangalan ay tuluyan ng naging abo. Lumapit sa akin si Rafael, hawak ang isang maliit na folder na kinuha niya mula sa ilalim ng upuang tinutukoy ni Marco. Binuksan niya ito at tumingin sa akin ng may seryosong ekspresyon. Hindi lang ito listahan ng mga transaksyon, Alyssa, sabi ni Rafael. Narito ang lahat ng ebidensya na magpapatunay na ang pagkamatay ng mga magulang mo ay isang sadyang pagpaslang. At hindi lang ang general ang sangkot. May mga mas matataas pang opisyal sa gobyerno na narito. Napatingin ako sa langit na unti-unti nang nagkakaroon ng liwanag ng bukang liwayway. Ang mahabang gabi ay natapos na, pero ang laban para sa tunay na hustisya ay nagsisimula pa lamang. Tapos na ba ito, Rafael? Tanong ko habang yakap-yakap si Gabriel. Para kay Marco at Danica, oo, sagot ni Rafael. Pero para sa iyo, Alyssa, ito ang simula na iyong pagbawi sa iyong totoong pagkatao. Pero habang isinasakay ang general sa sasakyan ng pulis, lumingon siya sa akin at bumulong ng isang bagay na nagpalamig muli sa aking dugo. Akala mo ba ay nanalo ka na, Alyssa? Ang listahang yan ang magiging hatol ng kamatayan mo.
Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Isang linggo na ang nakalipas mula ng gabing maging abo ang Antipolo Rest House. Pero para sa akin, ang amoy ng usok at pulbura ay tila nakadikit pa rin sa aking balat. Ang balita tungkol sa Hero Cops Fall ay naging pambansang usapan. Sa bawat kanto sa bawat screen ng telebisyon, ang mukha ni Marco at ng general ang nakabalandra. Pero hindi sapat ang ingay ng media para patahimikin ang takot sa loob ng aking dibdib. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa loob ng banyo ng ospital. Ang mga pasa sa aking braso ay unti-unti nang nagkukulay dilaw. Pero ang sugat sa aking dangal ay tila mas lalong nagdurugo. Ngayong araw, ang nakatakdang pagharap ko sa Hospital Ethics Committee. Doktora, handa na po sila. Tawag ng aking sekretarya mula sa labas. Huminga ako ng malalim. Inayos ang aking puting coat at naglakad patungo sa conference room. Pagpasok ko, bumungat sa akin ang mga seryosong mukha ng mga board members. Sa dulo ng mesa, nakaupo ang abogado ng pamilya Reyes, si Attorney Salvador, isang lalaking kilala sa paglilinis ng mga maduming kaso ng mga makapangyarihan. Dr. Reyes, Similang Chief of Hospital. Narito kami para pag-usapan ang iyong status dahil sa mga kumakalat na balita at ang pagkakasangkot mo sa isang kriminal na investigasyon, ang board ay nag-aalangan na panatilihin ng iyong tungkulin. May mga alegasyon din mula kay Attorney Salvador na ginamit mo ang hospital system para sa ilegal na pangangalap ng ebidensya. Tumingin ako kay Attorney Salvador. Ngumiti siya ng bahagya, isang niting puno ng pangungutya. Hindi lang yon, Dr. Alyssa. Naghain kami ng formal na reklamo ng cyber libel at illegal wiretapping laban sa iyo. Ang mga recording na ibinigay mo sa pulis, hindi yon admissible sa korte, at mas lalong hindi yon katanggap-tanggap sa propesyong ito. Sinira mo ang tiwala ng pasyente at ng institusyong ito. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamao sa ilalim ng mesa. Ang pasyenteng sinasabi niyo ay isang kriminal na pumatay ng inosenteng tao. Ang ebidensyang kinuha ko ay para iligtas ang buhay ko at ng aking kapatid. Gusto niyo ba talagang pag-usapan ng tiwala habang ang general na nagpopondo sa ospital na ito ay kasalukuyang nakakulong dahil sa pag-utos ng pagpatay? Huwag mong idamay ang general dito, doktora. Malamig na sabi ni Attorney Salvador. Ang kaso ay laban sa iyo. Kung hindi ka magbibitiw ng kusa, mapipilitan kaming bawiin ang iyong lisensya. Isipin mo ang hiya na idudulot nito sa pamilya mo o sa natitirang pangalan ng mga magulang mo. Sa pagbanggit niya sa mga magulang ko, parang may kung anong sumabog sa loob ko. Hindi na ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa paninindigan. Ang lisensya ko ay pinaghirapan ko, Attorney Salvador. Hindi yon ibinigay ng mga Reyes. Sabi ko ang boses ko ay matatag at puno ng otoridad. Kung gusto niyo akong tanggalan ng karapatang maging doktor dahil pinili kong panigan ang katotohanan, sige, gawin niyo. Pero tandaan niyo ito, ang bawat pangalan na nasa listang nakuha namin sa rest house ay unti-unti nang iniimbestigahan ni Rafael Torres. At kung sa tingin nyo ay ligtas ang ospital na ito sa pagsisiyasat ng internal affairs, nagkakamali kayo. Tumayo ako at iniwan silang tulala sa loob ng silid. Paglabas ko, sinalubong ako ni Rafael. Bakas sa kanyang muka ang pagod, pero ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. Alyssa, kailangan nating mag-usap, bulong niya. Dinala niya ako sa isang tago sa rooftop ng ospital. Ano yun, Rafael? May nangyari ba kay Gabriel? Agad kong tanong. Ligtas si Gabriel. Nasa ilalim siya ng bantay ng mga tao ko sa safe house. Paninigurado niya. Pero tungkol kay Marco, nagising na siya. Napahawak ako sa rehas ng rooftop. Nagising na siya. Anong? Sabi niya. Hindi siya nagsasalita, Alyssa. Pero may isang problema. Puntong hininga ni Rafael.
Ang listahan, ang orihinal na folder na nakuha natin, nawawala ito sa evidence room ng headquarters kaninang madaling araw. May anay sa loob, Alyssa. May nagnakaw ng ebidensya bago pa namin ito maipresenta sa prosecutor. Naramdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod. Ibig sabihin, makakalabas ang general. Posible. Ang mga abogado niya ay mabilis na kumikilos. Sinasabi nilang ang lahat ng makita sa rest house ay planted at bunga ng halusinasyon mo dahil sa matinding selos, paliwanag ni Rafael. Kailangan natin si Marco. Siya na lang ang tanging makakapagpatunay na totoo ang listahang iyon. Pero ayaw niyang makipagtulungan sa amin. Isang tao lang ang gusto niyang makausap. Tumingin ako sa malayo sa mga gusali ng Maynila na tila nagtatago ng napakaraming dumi sa ilalim ng kanilang mga ilaw. Ako! Ayaw kitang pilitin, Alyssa. Alam kong mahirap itong hilingin sa iyo, sabi ni Rafael. Pero kung hindi ka papasok sa kwartong yon at kukumbinsihin si Marco na magsalita, mauuwi sa wala ang lahat ng sakripisyo natin. At ang general, babalik siya para tapusin ang nasimulan niya. Pagkalipas ng isang oras, nakatayo ako sa harap ng ICU door. Sa loob, nakikita ko si Marco maputla. Maraming tubo sa katawan at ang mga matang dati ay puno ng kumpiyansa. Ay tila dalawang madilim na butas na lang ngayon. Pumasok ako ng dahan-dahan. Ang tunog ng heart monitor ay tila isang countdown clock sa loob ng silid. Nang maramdaman ni Marco ang presensya ko, dahan-dahan siyang lumingon. Alyssa, mahina ang boses niya, halos pabulong. Bakit Marco? Tanong ko na nanatiling malayo sa kanyang kama. Bakit gusto mo akong makita? Para saktan pa ako, para takutin. Umiling siya ng bahagya. Isang luha ang pumatay sa gilid ng kanyang mata. Wala na akong panakot, hon. Kinuha na nila lahat. Sino Marco ang tatay mo? Ang tatay ko, hindi niya ako anak. Para sa kanya, isa lang akong failed investment. Pait na sabi ni Marco. Alyssa, ang listahan, hindi lang iyon ebidensya. Iyon ang insurance policy ko. May backup ako sa cloud storage na tanging ikaw lang ang nakakaalam ng password. Napakunot ang noo ko. Password. Ang araw, kung kailan tayo unang nakita, bulong niya, doon ko inilagay ang lahat. Ang mga boses, ang mga muka, ang pagpatay sa mga magulang mo. Gawin mo ang dapat, Alyssa. At pagkatapos, hayaan mo na akong mawala. Lalabas na sana ako para tawagin si Rafael nang biglang humawak si Marco sa aking kamay. Ang hawak niya ay mahina pero puno ng desperasyon. Alyssa, minahal kita. Sa parang, alam ko lang, patawad. Binitawan ko ang kanyang kamay ng walang emosyon. Ang pagmamahal, Marco, ay hindi naninira ng buhay. Ang tawag sa ginawa mo ay pagmamayari. At ngayon, hindi na ako sa'yo. Paglabas ko ng ICU, sinalubong ako ni Rafael. Pero bago ko pa masabi ang tungkol sa cloud storage, nakita ko ang isang grupo ng mga lalaking nakabarong na papasok sa pasilyo. Sa gitna nila ay ang general na ka-wheelchair pero may suot ng ngiti ng tagumpay. Dr. Reyes, bati ng general. Sabi ko naman sa iyo, hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Malaya na ako, at ngayon kukunin ko ang sa akin. Tumingin ang general sa kanyang mga tauhan at pagkatapos ay kay Rafael. Lieutenant Torres, may warrant of arrest ako para sa asawa ng anak ko. Grand theft at obstruction of justice. Mukhang siya ang kumuha ng mahahalagang dokumento mula sa headquarters. Napatingin ako kay Rafael.
Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding galit. Pero alam kong wala siyang magagawa sa harap ng mga lalaking ito. Alisa, tumakbo ka! Bulong ni Rafael habang humaharang siya sa pagitan namin ng mga tauhan ng general. Ngunit bago pa ako makahakbang, narinig ko ang malakas at tuloy-tuloy na tunog ng heart monitor mula sa loob ng ICU. Isang mahaba at matinis na tunog. Flatline. Si Marco ay wala na. At kasabay ng kanyang pagpanaw, ang tanging proteksyon ko ay tila naglaho na rin. Kunin niyo siya, utos ng general. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis kong kinuha ang aking cellphone at sinimulang itype ang password na sinabi ni Marco. Kung ito na ang huling sandali ko, sisiguraduhin kong hindi ako babagsak ng walang kasama. Ang matinis na tunog ng heart monitor ay tila isang huling sigaw ni Marco bago siya tuluyang binitawan ng mundo. Sa loob ng ilang segundo, ang buong pasilyo ng ospital ay nabalot ng kaguluhan. Ang mga nurse at doktor ay nagmamadaling pumasok sa ICU, habang ang mga tauhan ng general ay sinubukang gamitin ang pagkakataon para sunggaban ako. Alisa, sa fire exit, takbo! Sigaw ni Rafael habang itinutulak niya ang isa sa mga lalaking nakabarong. Hindi na ang dalawang isip. Hawak ang aking cellphone kung saan kasalukuyang nagla-load ang cloud storage ni Marco. Tumakbo ako ng buong bilis patungo sa dulo ng hallway. Naririnig ko ang mabibigat na hakbang ng mga humahabol sa akin, ang tunog ng kanilang mga sapatos sa tiles ng ospital ay tila mga martilyo na nagpapadali sa tibok ng puso ko. Pagpasok ko sa fire exit, mabilis kong hinarangan ang pinto ng isang metal bar na nakita ko sa gilid. Sumandal ako sa pader, hinihingal habang tinititigan ang screen ng aking phone. Access granted. Ang password ay 05-20-2016. Ang araw na unang beses kaming nakita sa medical mission sa probinsya. Isang petsang itinuring kong simula ng aking pangarap, pero naging simula pala ng aking pagkakabilanggo. Sa loob ng folder, tumambad ang napakaraming subfolders. May mga video, audio recordings, at mga scanned documents. Binuksan ko ang pinakaunang video file. Ang petsa ay 15 taon na ang nakakalipas. Bumungad ang muka ng isang mas batang General Reyes, nakatayo sa isang madilim na kalsada. Sa likod niya, nakita ko ang isang wasak na sasakyan. Ang sasakyan ng mga magulang ko. Pero ang mas nakakapanghilakbot ay ang makita ang tatay ko si Dr. Alberto na gumagapang pa palabas ng sasakyan duguan at humihingi ng saklolo. General, ang anak ko! Iligtas niyo ang anak ko! Ungal ng tatay ko sa video. Nakita ko ang general na lumapit. Akala ko ay tutulungan niya ang tatay ko. Pero sa halip, kinuha niya ang kanyang baril at tinutok ito sa ulo ni Dr. Alberto. Masyado kang maingay, Alberto. Sabi ko naman sa iyo, ang katarungan ay para lang sa mga taong marunong tumingin sa sahig. Sabi ng general bago pumutok ang baril. Napasigaw ako sa hilahil tinakpan ko ang aking bibig para hindi marinig ng mga humahabol sa akin. Ang taong inalagaan ko, ang pamilyang itinuring kong akin, ay ang parehong pamilyang pumatay sa tatay ko ng harap-harapan. At ang video na ito, si Marco ang kumuha. Bata pa siya noon marahil ay nagtatago sa likod ng puno, kinukunan ang kabayanihan ng kanyang ama para maging bala niya sa hinaharap. Alisa, buksan mo ang pinto. Sigaw ng general mula sa kabilang panig. Wala ka nang matatakbuhan. Ibigay mo ang cellphone na yan. Pinunasan ko ang aking mga luha. Ang panginginig ng aking mga kamay ay napalitan ng isang malamig na galit. Hindi lang ito tungkol sa akin ngayon.
Tungkol ito sa hustisya para sa mga magulang ko na hindi kailanman nakuha ang pagkakataong ipaliwanag ang kanilang panig. Mabilis kong pinindot ang select all at share to public social media link. Kasabay nito, ipinadala ko rin ang link sa bawat contact na mayroon ako mga kasamahan sa ospital, news agencies, at pati na sa official page ng National Bureau of Investigation. Hindi niyo na ako kailangang habulin, General. Sigaw ko habang dahan-dahan kong binubuksan ang pinto ng fire exit. Tumambad sa akin ang General na ngayon ay nakatayo na mula sa kanyang wheelchair, hawak ang isang baril. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ibigay mo sa akin ang phone, Alyssa, na yon din. Itinaas ko ang aking cellphone, ang screen ay maliwanag na nagpapakita ng salitang upload complete. Huli na kayo, Dad. Sabi ko, ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Ang video ng pagpatay niyo sa tatay ko naka-live na sa buong mundo. Sa loob ng 3 minuto, bawat Pilipino ay makikita ang totoong mukha ng The Great General Reyes. Nanlaki ang mga mata ng General. Agad niyang kinuha ang sarili niyang phone mula sa kanyang tauhan. Nakita ko ang unti-unting pagpula ng kanyang mukha habang binabasa ang mga komento at nakikita ang libo-libong shares ng kanyang krimen. Hayop ka, sigaw ng General. Akma niyang ikakalabit ang baril nang biglang bumukas ang elevator sa likuran niya. Lumabas ang isang grupo ng mga lalaking naka-full tactical gear. Hindi sila mga tauhan ni Rafael. Sila ay mula sa Special Action Force. General Ricardo Reyes, ibaba mo ang iyong armas, sigaw ng pinuno ng grupo. Mayroon kaming warrant of arrest para sa kasong multiple murder at plunder. Sumuko ka na. Pinitawan ng General ang kanyang baril. Ang kanyang balikat ay bumagsak. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho sa loob ng isang iglap dahil sa isang pindot sa screen. Tiningnan niya ako nang may matinding poot pero hindi ako kumurap. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Rafael na tumatakbo patungo sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Nagawa mo, Alyssa, nagawa mo. Ngunit sa kabila ng tagumpay, naramdaman ko ang pagbigat ng aking katawan. Ang 7 taon ng dusa, ang mga gabing puno ng takot at ang sakit ng pagkawala ng aking pamilya ay biglang bumuhos sa akin. Makalipas ang 2 buwan. Nakatayo ako sa harap ng puntod ng aking mga magulang. Sa tabi ko ay si Gabriel na ngayon ay maayos na at naghahanda na para sa kanyang pagbabalik sa pag-aaral. Ang General ay nahatulan na ng habambuhay na pagkabilanggo kasama ang marami pang matataas na opisyal na kasabwat niya. Ang ospital ibinigay nila sa akin ang posisyon bilang Chief of Surgery, isang paghihinang tawad sa kanilang kawalan ng paninindigan noon. Pero tinanggihan ko ito. Ate, sigurado ka ba? Tanong ni Gabriel. Ito ang pangarap mo, di ba? Ang pangarap ko, Gabriel, ay ang makatulong ng walang takot. Sagot ko habang inilalagay ang mga bulaklak sa puntod. Magtatayo ako ng sarili nating klinik. Isang lugar kung saan ang mga biktima ng karahasan at kawalan ng katarungan ay makakahanap ng kalinganang libre. Lumapit si Rafael. Sa amin may dalang kape. Handa na ang mga papeles para sa bagong foundation, Alyssa. Ang Alberto and Maria Reyes Foundation for Justice and Health. Numiti ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang ngiti ko ay abot hanggang sa aking mga mata. Salamat, Rafael, sa lahat. Wala yun, Alyssa. Sabi ko naman sa'yo, ang katotohanan ay laging humahanap ng paraan para makalaya. Kailangan lang nito ng taong sapat ang tapang para buksan ang pinto. Tumingin ako sa langit. Ang hangin ay sariwa. Ang araw ay maliwanag. Wala na ang anino ni Marco. Wala na ang tanikala ng General. Ako na muli si Dr. Alyssa Reyes. Hindi na biktima,
Hindi na asawa ng isang traidor, kundi isang babaeng nahanap ang kanyang tunay na halaga sa gitna ng apoy. At sa bawat pasyenteng gagamutin ko, alam kong ang aking mga magulang ay nakatingin mula sa itaas, sa wakas ay payapa na rin ang kanilang mga kaluluwa. Isang taon na ang lumipas. Ang sikat ng araw sa labas ng Alberto at Maria Memorial Foundation ay tila isang mainit na yakap mula sa langit. Nakatayo ako sa harap ng glass door ng klinika pinagmamasdan ang mga pasyenteng labas-masok. Hindi lang sila rito nagpapagamot ng sugat sa katawan. Narito sila dahil alam nilang pakikinggan ang kanilang mga kwento ng walang panghuhusga. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Wala na ang suot kong singsing na 7 taon kong itinuring na simbolo ng aking katapatan. Sa halip, ang tanging suot ko ay ang aking stethoscope, ang tunay na sandata na kailanman ay hindi ako tinalikuran. Doktora, narito na po ang mga bagong medical supplies mula sa donor, tawag sa akin ni Gabriel. Napangiti ako nang makita ang aking kapatid. Malaki na ang ipinagbago niya. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ngayon ay kumukuha na siya ng kursong social work. Gusto niyang maging boses ng mga taong katulad namin noon, mga taong binalewala ng sistema. Salamat, Gabriel. Yakyat mo na yan sa second floor, sagot ko. Maya-maya pa ay narinig ko ang pamilyar na tunog ng isang sasakyan. Huminto ang isang puting SUV at lumabas si Rafael. Hindi na siya naka-uniforme ngayon. Nagretiro na siya sa serbisyo at mas piniling maging consultant para sa mga human rights organizations. Masyado ka namang seryoso, Alisa. Biro niya habang papalapit sa akin, may dalang isang maliit na paso ng puting orchid. Para sa anniversary ng foundation. 1 taon na. Salamat, Rafael. Parang kailan lang akala ko ay wala ng katapusan ng gabi. Sabi ko habang tinatanggap ang bulaklak. Ang gabi ay laging natatapos, Alisa. At ang mga taong katulad mo ang nagpapatunay na ang liwanag ay hindi nagmumula sa labas, kundi sa loob ng ating puso, seryosong sabi ni Rafael. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang kislap na unti-unti ko nang natututunang sagutin ng may kaparehong init. Hindi naging madali ang huling 12 buwan. Maraming beses akong dinalaw ng mga alaala ni Marco ang mga panaginip kung saan humihingi siya ng patawad at ang mga sandaling naiisip ko kung naging iba ba ang lahat kung hindi siya naging sakim. Pero natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya. Ang pagpapatawad ay para sa sarili ko. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagiging bulag noon para tuluyan akong makakita ngayon. Ang general ay nabubulok na sa kulungan. Balita ko ay iniwan na rin siya ng lahat ng kanyang mga kaibigan sa gobyerno. Ang kapangyarihang iningatan niya ng higit pa sa kanyang sariling pamilya ay siya ring naging dahilan ng kanyang pag-iisa. Iyon ang tunay na karma, ang mamatay na walang sinumang makaalala sa iyo ng may pagmamahal. Naglakad kami ni Rafael patungo sa rooftop ng foundation. Wala ron tanaw ang buong siyudad. Ang hangin ay sariwa at ang langit ay unti-unti nang nakukulay kahel dahil sa papalubog na araw. Anong plano mo ngayon, Doktora? Tanong ni Rafael habang nakasandal sa rehas. Mabuhay, maikli kong sagot. Mabuhay nang walang takot, nang walang utang na loob na mapanira. At mabuhay nang may pag-asa na ang bawat bukas ay isang pagkakataon para maging mas mabuting tao. Hinawakan ni Rafael ang kamay ko, isang hawak na malaya-magaan at hindi nagmamayari. Sa pagkakataong ito, hindi ko binawi ang aking kamay. Ako si Dr. Alisa Reyes. Hindi na ako ang asawa ng isang traidor.
Hindi na ako ang biktima ng isang makapangyarihang pamilya. Ako ay isang babaeng nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng bagyo at ngayon ay handa ng lumayag sa payapang dagat ng aking bagong buhay. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng iyong kalaban, kundi ang pagtayo mo ng may dignidad at ang kakayahang magmahal muli simula sa pagmamahal sa iyong sariling halaga.